evening po sa bawat isa and welcome sa ating free webinar by Tickmill Philippines and Insight Edge Learning Center. Yan. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay I hope tinetest na natin ito sa MetaTrader 5 desktop app, yung ating opening range breakout strategy. Yan. Kasi dito sa strategy na to, nakakita tayo ng isang robot trader or expert advisor na fully functional code. Ayan. So kung hindi pa kayo nakapag-trade or na-test ito, pwede nyo i-test sa inyong demo account sa MetaTrader 5. But kailangan mo lang na i-compile on your own kasi hindi natin siya pinamimigay yung executable, no? Tinuro natin kung paano mag-compile. So kung naka-attend kayo nung last webinar na yon, na natutunan nyo. Kung hindi man, pwede naman kayo mag-message para maibigay yung link nung recording na yon, yung testing, no? EA Robot Testing Masterclass. Yan. So, si Sir Jimmy nandito na. Yan. Good evening po, Sir Jimmy. May question kasi siya kanina sa GC patungkol dun sa hedging. At mamaya po, Sir Jimmy, ay matatouch natin siya during the discussion nitong opening range breakout strategy. Isisingit natin. Ayan. At ang pinaka-focus actually natin, dahil ang isa sa or karamihan sa mga nagtitrade sa atin sa Tickmill, hindi naman talaga sa laptop nagtitrade. Ayun, nagtitrade using tablet or phone na kung saan yung ating robot hindi siya pwedeng i-attach doon sa ating mobile phone or sa ating tablet. Kahit may MetaTrader 5 tayo doon, mobile app na naka-install. So yung pinaka-focus natin ngayon is paano to i-execute yung strategy using MetaTrader 5 mobile app. So mamaya mag-share screen ako ng MetaTrader 5 at isa-isahin natin doon kung paano pinaplat yung mga opening range, yan. Paano i-monitor, yan, manually. Manual talaga, manual. Yan. Pero kung gusto natin talaga na may automated laptop or desktop, ayan. Kung gusto natin na-access natin talaga 24/7 or any time of the day, yun, mas maganda mag-renta tayo ng virtual private server. Tapos doon natin i-install yung MetaTrader 5, i-key in or i-attach yung ating robot trader. Tapos yung trading account na gagamitin mo doon, pwede mo i-access sa iyong mobile phone or tablet. Ang issue nga lang doon, hindi siya magpa-plot talaga sa tablet mo, sa mobile phone mo. Pero kung i-access mo yung virtual private server gamit ang phone mo or tablet, ayun, doon makikita mo siya, no? Kasi magiging accessible. Pag desktop kasi at saka laptop, hindi mo siya ma-access via phone. Pag ikaw ay on the road, nagta-travel, ayun. So, virtual private server ang kailangan mo doon. Ayan. Pero kung, yun nga, mamaya, matututunan natin kung paano mag-plot sa mobile phone. Tapos yung desktop mo, may internet, iniwan mo, nagra-run yung MetaTrader 5, nandun yung robot, magpa-plot siya at mag-o-open siya ng trade. Makikita mo naman yung trade niya doon sa phone mo. Ayun. So, so ang ginagawa ko basically, sa demo account ko siya pinagtitrade. Ayun, hindi live account. Although yung iba nating kasama sa Tickmill, live account agad ang ginagamit nila. Testing, nasa testing, forward testing phase pa kasi tayo eh. Bukod doon, yung robot trader kasi na yon ay
napaka-basic or generic ang kanyang implementation. Meaning, sinusunod niya lang itong definition, yung nakikita natin ngayon sa screen. So, ang definition ng opening range breakout strategy is basically kapag ka nag-break, ayun, kaya nga may breakout, no? Pag na-break, if the price break above the high range or break below the range low, ayun, saka nag-e-enter ng trade. Ayun. So, yung opening range breakout strategy ay nagsisimula sa first few minutes. Yun. So, dun sa robot, 30 minutes ang kanyang duration. So, yung first 30 minutes, wala pa siyang ipaplat. Pero after nung 30th minute, magpaplat na siya. Yun. At the start of the session. Yun. Or after the market opens. Yun. So, once na nag-open ang market, magka-count yung robot ng 30 minutes. Then, saka niya ipaplat at imo-monitor niya kung mabi-break yung price sa taas o sa baba. Ayun. Pag na-break sa taas, so mag-i-issue siya ng buy order. Pag nag-break sa baba, mag-i-issue siya ng sell order. Ayun. So, ganun yung ginagawa ng robot. Which is, ganun din ang implementation natin na sa manual. No? Ginagawa na actually natin to. Yung, na na-introduce to sa atin doon sa partially doon sa CMT ni Sir Crypto Milan, no? Although sa CMT ni Sir Crypto Milan, iba yung yun nga, consolidation phase ang tawag niya doon. Pero yung orb or yung opening range breakout is matagal na siyang strategy even sa stock market, no? Ginagamit siya. At ngayon sa forex, sa gold, ginagamit din siya. At yun lang ang principle. Mag-aalat ka ng time, pwedeng 15 minutes, 1 hour. Yun, yung ginagamit natin ngayon is 1 hour or 60 minutes. Yung sa manual, no? Saan natin 'to ginagamit yung 60 minutes? Dun sa ating MT4. Meron tayong MT4 na indicator, yung opening range breakout, ITPTF Hero opening range pala, opening range dot EX4. Yon. So sa MT4, ang ginagawa lang niya, hindi siya nagte-trade pero nagpa-plot siya nung first hour ng mga sessions, no? So Asia, we have Asia session, we have London session, at saka New York session. So sa MetaTrader, alam natin sa MetaTrader, for example, ang gold sa MetaTrader, ang Asia session niya or ang first session niya ay nagsisimula sa oras niya ng MetaTrader na 1. Yan, kasi si tick mill, yan talaga yung start ng day 1, the first hour ng MetaTrader. Tapos ang ang London session ay nag-start naman sa 10 ng MetaTrader time. Tapos ang New York ay nag-start sa 15 ng MetaTrader time. Yun. So, sa Philippine time, yung 1 ng MetaTrader, that is 7 a.m. 7 a.m. ngayon dahil naka daylight savings time, DST. So ito ay 4 p.m. yung London session nag-start. Tapos ang New York session is 9 p.m. Yan. Pag wala na ang daylight savings time, si gold magsisimula yan ng 6 a.m. 3 p.m. si London at si New York ay 8 p.m. Yan. So, gano'n naman ang timing sa Philippine time natin, tayong mga Pinoy. Okay? But si MetaTrader, lagi yan, hindi nagbabago. 1
may daylight savings time man o wala, 1 ang start niya, 10 ang ng Asia, no? 10 ang London, ang New York ay 1500. Yun. So yung sinasabi dito na market opens, ito yung mga yon, yung 1, yung 10, tsaka 1500. So maglalagay ka lang either 30 minutes, which is yung robot trader nga natin, or 60 minutes, 1 hour. Yun ang iintayin mo muna na matapos, tapos magpa-plot ka, then observe kung saan ang direksyon ng price. Kung na-break yung top of the range, buy ka doon. Pag na-break naman yung bottom of the range, sell ka doon. Sa CMT naman, no, kung babalikan natin yung CMT, nag-introduce siya nung Sir Crypto mo lang, nag-introduce nung middle of the range. Yan. Kasi meron ding strategy, trading strategy kapag ka nagre-range yung price doon sa opening range na yon, no? So tinuro sa atin yon na ah, kapag ka na-reject sa top of the range ang iyong initial target ay yung bottom of the range. Doon ka mag-TTP or at least middle of the range. Yan. So pagka naman na-reject sa bottom of the range, ibig sabihin hindi tumuloy pababa, na-reject. So umangat ang price, umaangat. So ang target mo is the top of the range, yung opening range. And then doon ka magti-TP or at least doon sa middle of the range. Yun yung natutunan natin sa CMT. Wala yun sa opening range breakout na strategy. Sa opening range breakout is doon sa top of the range at saka bottom of the range, doon ka lang nag-o-observe. Malinaw po yun, ah. Yun. But of course, sa dami ng mga inaaral natin, minsan nag-ahalo-halo na yan. At sa experience natin, kahit na hindi pa nabi-break yung yung top of the range or bottom of the range, minsan basa na natin or gamay na natin. Yan. But sabi nga, kung may in-establish kang rules, sundin mo yung rules. Yun. Or kung lagi mo namang ginagawa na binibreak yung rules na yon, eh gumawa ka ng rule na match dun sa talagang ginagawa mo para consistent ka sa ginagawa mo. Yan. Pero kung itong strategy lang na to, opening range breakout strategy talaga ang susundin mo, aantayin mo na ma-break yung top or bottom of the range. O yan. So, in graphic form, yan. Nakita na natin to, yung mga member ng GC. Ito yung sinasabi na implementation nung opening range breakout. So, dito sa area na to, wala kang ginagawa kundi nag-aantay. Inaantay mo, inaantay mo na matapos yung time. Yan, kung 30 minutes ba yan o 60 minutes, yun, inaantay mo, 60 minutes or 1 hour. Yun, inaantay mo na matapos. So once na matapos siya, saka ka pa lang mag-o-observe kung saan magbi-break. So sa case na to, nag-break siya, yung candle, yung price ay nag-escape sa high ng opening range. Ayun. So nung kailangan matapos muna 'yon, ha. 'Yun, minsan kasi sabagay kung talagang sanay ka na, 'no, kasi kita mo naman yung movement, 'no. Ayan, nag-register ng high, then low, higher high, higher low, ayan. So pwede mong gano'n ang katwiran mo. Kung may zigzag kasi siguro dito, yung indicator na zigzag, kitang-kita mo na may registry ng highs and lows na increasing. Kaya nung ma-break na 'to, ayan, puwede ka ng nagsimulang mag
entry dyan. Habang hindi pa nabubuo, malamang nag-entry ka na dyan. But yung rule itself, kailangan patapusin mo munang makita yung candle. After nun, saka ka mag-decide. Yung robot, ganun ang ginagawa. Pinapatapos muna na mabuo ito. Ayan. Pag nabuo yan at nag-close above the range, up top ng range, then saka siya mag-i-issue ng buy order. Yun. Kung kailan siya matapos sa analysis niya, mag-i-issue siya ng buy order. Yun. And then, target profit, yun, based dun sa robot, meron siyang RRR, yun, pwede mong iset by RRR, pwede mo ring iset by points or pips. Of course, pag points, pwede mo i-translate yan sa pips. Ayan. Tapos, bukod doon, ang robot ay merong trailing stop. Yun, meron siyang feature na trailing stop. Yan, which is maganda para ma-secure mo yung profit. Yan, pag na-reach na yung ang trailing stop kasi is mag-identify ka kailan ka mag-start ng trailing stop monitoring. Pag na-reach mo ang certain level, for example, yan, pag na-reach mo yan, magti-trailing stop na. So pag na-reach na yan, i-adjust niya yung SL. Say, this much points. Yon. So nandito na yung SL mo. Para pag nag-pullback yan, si price, pullback. Ayun, tatamaan yung SL mo, hindi ka negative. Positive ka. Positive profit. No? Positive yung profit mo kasi malayo na dun sa, ay dito ka pala nag-start. No? Ito yung entry mo eh. Yan, diyan ka nag-entry. Okay? Yan. So yun yung robot. So sa pag manual tayo, of course, pag manual tayo, i-adjust mo rin. Ikaw mag-a-adjust ng lahat ng yon sa MetaTrader 5 app. Yan. So this is the buy portion, no? Ito naman yung similarly, ito yung pag-sell. Yan. Kailangan ma-break talaga decisively. Yun naman ang sabi din sa definition eh, decisively. Ngayon, yung decisively na yon, yun yung I think kung nasa GC kayo na pag-usapan na nung isa natin yon, yung suggestion ng ibang nagte-test nito ay maganda na hindi siya weak. I mean, hindi tail. Yan. Yan. Pag ganito yung nag-break, yan, na-break nga ng price. Ibig sabihin, lumampas yung price. Eh, hindi siya body. Hindi siya part ng body. Yan. So, pag ganyan, hindi siya decisive na breakage. Huwag kang mag-enter ng sell. Kailangan ganitong itsura. Yan. Or yun nga, ganito. Um, ang suggestion nga natin is may percentage. At least, siguro, 30%. Yan. At least 30% ay ng body ng candle ay above the high or above or below the low. Yun, at least 30%. Yun, para decisive. Of course, pag manual yan, i-compute mo yung 30%. Kaya maganda na may robot eh. Para siya na yung magko-compute, alam niya kung 30% o hindi. Yan. Saka lang siya mag-execute ng sell or buy. Tayo, kapaan lang, pakiramdam lang ang gagawin natin. Okay. So, yan ang opening range breakout strategy, basically. No? At ang sessions natin ay yan, kung gusto niyo makita yung talagang actual na oras, kung naka-open na ba siya o hindi, yan, ipuntahan niyo lang tong bbpips.com's tools/forex-market-hours. So makikita mo kung nasa ang time ka na nung session. Philippine time to. Yan, although Singapore, malapit lang naman Singapore sa atin. Yan, Philippine time to. At kanina nung in-stop screenshot to is 5:45 p.m. That's 1 hour more than magto 2 hours ng bukas ang London
market, London session. So yung Asia actually is ano, kung titingnan mo, kung 7 to 8 siya, para lang siyang middle ng Sydney and hindi pa nga nag-start ang Tokyo. Yan. Kaya kung mapapansin nyo, si Gold, no, magalaw siya ng 8 to 9 hanggang 10 ng umaga. Yan. Kasi nga, kabubukas pa lang pala ng Tokyo market at time. Yan. So kaya may paggalaw. Kaya pwede rin nating i-adjust sa halip na 1 talaga tayo maglagay, no? 1 ang ilagay natin na starting time ng ating Asian session. Pwede mo ilagay na 2. Tapos ano siya for 30 minutes or 60 minutes. So that is sa halip na 7 AM, gawin mong 8 AM. 8 to 9 ang iyong first hour, yung iba-box niya. Yan. Para after nun, saka ka mag-trade. Yun. Okay. Ayan. Tapos na. Isingit ko lang yung tanong ni Sir Jimmy about hedging. So, yung hedging kasi is hindi lahat ng brokers inaalaw ang user, ang clients nila na mag-hedge. So, ano bang ibig sabihin ng hedge? So, kung ikaw ay may order na, halimbawa, ito ay sa USD, yung, sorry, sa USD yung tinitrade mo. Tapos, nag-open ka ng buy position. So, nag-buy ka. Based sa analysis mo kasi ay tataas ang price. Pwedeng ginamitan mo ng opening range breakout strategy. Tataas ang price. Nag-break siya dun sa top ng range. So, nag-issue ka ng buy. And it so happen, nag-reverse ang market. Sa halip na tumaas yung price, bumaba. Ayun, sa halip na tumaas, bumaba. So, ang pwede mong gawin, hintayin mong tumaas para kumita yung buy mo or i-hedge mo. Yun yung tinatawag nga na i-hedge mo. Paano mo i-hedge? Mag-issue ka ng sell orders. Yun. So, habang bumababa, nandun, hindi mo kino-close yung buy mo, naka-open pa rin, nag-issue ka ng sell. So, meron kang at least dalawang orders na iisang pair pero magkaiba ng direction. Isang buy, isa sell. Ayun. Yun ang hedging. At ang tanong ni Sir, magkano ang kailangan para sa makapag-hedging? Ang kagandahan ng hedging ay yung lot size mo dito. No? So yung lot size mo dito, for example, 0.01, nag-lot size ka ng 0.01 sa buy mo. Makikita mo yan sa mobile app mo na may certain margin percentage. Tama? Makikita mo din yung margin at saka yung free margin. Yan. Tama? Lalabas yun. Pagka nag-open ka ng buy position, may value yon. Ang kagandahan, pag nag-hedge ka, tapos same lot size, kailangan same ha, may match, may pairing, no? Nag-sell ka, 0.01 din. Ang mangyayari, mawawala yung mga display na yon, yung free margin, yung margin percentage, mawawala yon. Kasi pantay ito, balance, yung buy at saka sell. Naka-hedge ka ng balance, no? 0.001. Yon.
So, yun yung kung siguro na-catch ni Sir tawag dito, ni Sir Jimmy, yung pinanood natin yung webinar ni Ma'am Sally last time yung winning mindset of a trader na si Ma'am Sally ang ginagawa niya pagka on the road na siya, i-hedge niya or mag-o-open siya ng position para na counter nung existing position niya para maghilahan sila. Ayun. Technically, naghihilahan pagka nga patas na patas, walang galawan. Ayun, stand still. So makikita mo doon kung 'di ba losing ka dito. Losing ka sa buy dahil nga nag-reverse eh. Yung losing position mo doon, yung losing amount, floating loss mo doon, dahil nag-sell ka, tinapatan mo, yun na yun. Fix yun, hindi yung gagalaw. Kahit na gumagalaw yung price, ano ba, tumataas na uli yung price, yun pa rin ang loss mo, floating loss. Pag bumaba uli siya, yun pa rin ang floating loss mo dahil even siya. Naka-hedge ka eh. Ayan, yun ang kagandahan nun. Pero once na halimbawa itong buy mo may nakaset ka na TP. Ayun, pag na TP na siya, yung ano naman, yung layo nito kung saan siya nag-TP, yun ang negative. Magiging bigla mong floating loss. Ayan, pagka yun ay below na sa threshold, ma-stop out ka. Ubus din ang iyong kapital. Yun, ganun ang nangyayari diyan. Kaya ingat din sa hedging. Kasi pag ano ba, meron kang tatlong buy, tinapatan mo ng tatlong sell. Isa lang doon na i-close mo. Ano na yon? Gagalaw na. Papanig na siya sa kung sino ang pinakamataas na loss. Ayun, magiging ganun siya. Ayan. I think na nakita to ni Sir Jonic, tama ba? Sir Jonic dun sa Moneymaker EA ni Sir Opo, Crypto coach. Milan. Opo, coach. Ayan. Ganyan yung implementation doon. Yung Moneymaker ni Sir Crypto Milan. Para din siyang orb, kaya lang ayun, meron siyang certain range eh. Yan. Pag lumampas dito, magbabay siya. Pag lumampas na doon, puro sell naman siya. Tapos tapatan yon. Actually, hindi tapatan eh. Kung 0.1 dito sa baba, gagawin niyang 0.02. Double down. Pag bumalik uli doon yung price sa taas, ayun, magiging 0.04. Yan. Kaya, ang nangyayari, hanggat nagre-range siya, malaki ang chance na ma-stop out. Pag stop out kasi, wipe out ang account. Yan, lumalaki ang tsansa. Pero maganda yung approach kung mag-trend na siya. Yun. At pag nag-trend na siya, kung sino yung may pinakamataas na lot size at pabor doon ang trend, kikita talaga. Yun. Pero pagka nag-trend siya at ang may pinakamataas na lot size ay yung kabila, yun. Yun na, delikado pa rin. Yun. At ang isang issue pa rin doon, yun nga, pag marami siyang entries, malayo ang kanyang break even. Yung para kumita ka pa lang. Yun. Kasi halimbawa, katulad nito, 0.1, 0.2, 0.01, 0.02, 0.04. No? Tapos, nag-trend na siya. Pataas. Yun. Hindi mo alam kung hanggang saan siya mag-i-even out. Kasi malaki din to eh, 0.02. Yan, lalo na sa gold. Yan. So kung mag-hedge ka, siguro Sir Jimmy, mahina nga ang $1,000 capital kung mag-hedging ka. Actually, may nagtanong ng isang trader last time eh. Sino nga ba yun? O yung taga Mindanao. Yun, kasi na-experience niya daw yun eh, na mag-hedge. Kumikita siya. Kaya lang, yun nga, once kasi na mawala yung balance, yun, magugulat ka bigla. Ang laki ng floating loss. Yun. Pero habang balance sila, okay lang. Ayan. Ano?
At ang approach kasi dito sa hedging, yun nga, ah, para siyang scalping. Mag-issue ka ng sell, dalawang sell, tatlong sell, close agad, close agad. Nag-iipon ka nung panglagay sa balance mo. Kasi habang tumataas ang balance mo, tumataas yung iyong margin percentage. Ayan. Habang mataas ang margin percentage mo, lumalayo ka sa risk na ma-wipe out yung account mo. Kaya maganda, malaki ang kapital para malaki ang iyong margin percentage. Say, ang margin percentage mo ay nasa 10,000%. Oh, laki nun. Mahirap, matagal bago maubos yon yung part na, yung kung ganun siya. Ayun. At alam naman natin kasi si gold, ano yan eh, tumatakbo yan, di ba, 200 pips, mamaya babalik na uli yan. Kaya attractive ang mag-hedge kay gold. Attractive mag-hedge kay gold. Kasi subok mo na yan eh, na pag tumakbo yan, babalik yan, babalikan niya. Ah, sino dito ang nakapansin nun? Yun. Kailangan mo lang talaga masanay ka sa takbuhan niya, malaki ang iyong kapital, plus alam mo yung ginagawa mo dun sa hedging. Ayun. Ibig sabihin, praktisado ka sa hedging. Kaya kung mag-hedging kayo, gawin nyo muna sa demo. Ayan. So, ang pwedeng gawin nga, yun, opening range. Ayan, opening range breakout ang approach nyo. Hindi yung robot trader, hindi expert advisor, no? Kasi yung expert advisor, may sarili siyang sistema eh. Ima-manual natin. Yun. Kasi, halimbawa, katulad nga dito, nag-break sa taas, ay bumaba. Ayun. Pwede mong gawin na sell ka ng sell habang may isa ka lang buy doon. Sell ka ng sell, ipon ka ng ipon. Kasi alam mo naman na ito yung, kumbaga, sa principle, sa rules, ito yung target ano niyan eh. Dito ka nga magkakat eh, actually sa robot, sa other end ng range doon ang cut mo. So for example, dito, nag-issue siya ng sell. Ano, ang cut mo dyan, ang SL mo dyan, nandito sa taas. Ayan. Kasi dito ang sell mo. So, pag umangat yan, nag-reverse, di mag-buy ka, yun. Gawa mo lang ng rules. Saan ka magbabay? Pag nag-break ba, pumasok, yan, saan ka magbabay. Sa middle ng range, saan ka magbabay. Yun. Yun. Gawan mo siya ng sarili mong rules. At ang tawag doon ay either hedging or ikakat mo na to. Yan, ikakat mo na kasi baka yung, kumbaga, i-recover mo na lang dito yung losses mo na na-incur dahil nag-reverse siya. Ito yung loss mo eh, na dahil nag-reverse siya. So, at least, makaka-recover ka dito ng konti. Dito negative. Negative ka. Yan. Sir Jimmy, okay ba? Okay, coach. Salamat. Oo. Try mo muna po sa demo. Yan, mga $1,000 kung kaya yung i-hedge-hedge. Um, ang tingnan nyo ay daily range. Yan, daily chart ni, ano ba, si Gold. Daily chart. Gaano, on a daily basis, gaano ang kanyang range, yung high and low. So, for example, itong nakikita natin na chart na to ay daily. Yan. So, i-estimate mo, ito yung, ano ba, ito yung pinakamahaba niyang range o na daily basis. So kung ilang pips yan, tapatan mo na dapat at least 4 times, 5 times nun ang iyong kapital. Ayan. So kung ito ay 500 pips, so magkano yung 500 pips? $500? Okay, 5 times mo, $2,500 ang ipasok mo kung mag-hedge ka. Yun. Dahil safe. No? Hindi ma-stop, hindi mauubos yung account mo, may ibawi mo, may ilaban mo. Yun. Kasi kaya naman.
kung kaya mong pakawalan. Yun na kasi ang tanong eh. Hindi ka ba mababaliw dun sa nawala sa'yo? If ever. Yes sir, basta si Tickmill. Basta si Tickmill ang broker mo, pwedeng mag-hedging kahit sa MT4 or MT5. Opo. Basta Tickmill. Kasi may mga brokerage na hindi allowed mag-hedging. Ah, sa mga prop firms yata, bawal. Pagka nag-prop firm ka, bawal mag-hedging. Kung mali, nakita mong nagre-reverse talaga yung price dun sa position mo, i-close mo na lang, mag-open ka na lang ng bago na along dun sa direction ng market. Yan, ganun ang pinapractice kasi actually, yun naman talaga ang sound or yun ang theoretically magandang gawi, no? Keep your losses at the minimum. Tanggapin mo yung reversal ng market. Ayan. Pero syempre, yung objective mo ay kumita. Ayan. Kanya-kanya. Ayan. Pero pagka na-practice ka kasi dun sa, yun nga, ganong approach, maninibago ka pagka mga professional or, yun nga, funded account. Yan. Kasi paano mo ipapaliwanag sa isang mag magpapatrade sa'yo ng malaking halaga na ang approach mo ay, "Hindi, open tayo, ganyan, ganyan." Paano mo mapapakalma sila na parang hindi ka nag-gambling, nagga-gamble. Ayan. Kasi parang ang logic lang kasi nun eh, alam mo na ngang i-reverse eh, nagre-reverse. Ba't di mo na lang i-cut? Yan. At para hindi kasi habang hindi mo kinakat yung naka-open mo, previously open trade mo, halimbawa naka-buy ka dito, habang hindi mo kinakat yan, hanggat lumalayo yan, lumalaki ang losses niyan. Ayun. So kahit dito, nag-hedge ka, ah hindi enough yan para ma-compensate yung doon. So ang approach mo dyan, magdo-double down ka, which is nag-increase naman ang risk mo pagka nag-reverse din yan, nag-pullback. Yan. Kaya nga ang ayon din ng iba ng martingale. Kasi yung martingale, doubling down ng lot size. Which is good, no? Sana. Kung dinoble down mo, at dinoble down, yan. So, mas malaki yung kikitain mo habang bumababa. Mako-compensate yung mas maliit na lot size doon sa taas. Then, after some time, ano siya, close mo na. Yun. Kasi na-compensate mo na yung losses mo doon. Yan. And magagawa mo lang yan kung nagpa-practice ka. No? Nagpa-practice ka at yun nga, kung malaki ang kapital mo. Kasi mahirap mag-increase ng lot size kung maliit ang kapital. Bababa ang margin percentage. Pag na-hit ang threshold ng margin percentage, close lahat yan. Wala kang, hindi mo mapipigilan si Tickmill na i-close lahat yan dahil na-meet yung threshold. Ayan. Yan. Okay. So, sinabi lang natin yung approach na to, yung hedging. Kasi nga, itong opening range breakout is potential na ma-encounter niyo yun. Na, uy, nag-break sa top pero bumaba. Ayan. So, isipin nyo, baka pwede kong i-hedge habang bumababa. Nag-break sa bottom, sa halip na dumidiretso pababa, nag-reverse. Yan. So, i-hedge mo na lang. Yan. But, may additional reading ka na kailangan gawin. No? Na sa chart reading para alam mo kung ano ba, na-reach na yung top resistance level tapos magre-reverse na ulit siya sa pababa, 'di ba? So pwede mong sabayan. Yung iniwan mo dito na sell, yung iniwan mo na sell dito, sell ka na uli pag pababa na siya. Ayun. Yun. Yun yung pwede mong gawin at i-train ang sarili mo
sa demo account. Yan. Okay. So, yan. Nakikita yung screen, no, ng phone. Yan. So, ito yung 5-minute chart ni Gold. Ano ba ngayon? Ano bang oras na ngayon? 7:42. Yan, tama-tama. So, pag ah, pa-plot ka nung opening range, so dahil alam mo na around 8 p.m., ano, 9 p.m. So, 30 minutes, no? Ilipat mo ng time frame. Oops. Yan, 30 minutes. Yan. Ito yung kagandahan ng MT5, no? Na na-shrink mo yung chart. Sa MT4, hindi mo magagawa yan eh. Yan. Bukod sa zoom in, zoom out, yung expansion, na-stretch mo yung candles. Paano mo ini-stretch? Tap mo yung mga na price, yung price. Tapos, ah, tap and then hold, tapos i-slide mo. Ayan, para na-stretch siya. Okay, so nasa 30-minute, ano tayo? Ang pagpa-plot ay, so itatap mo, then yung, kung makikita mo to, annotations ba to? Wala palang annotations. Teka, nakikita ba yung annotations ko? Wala. Annotations. Makikita mo dito yung circle, triangle, rectangle na patong-patong. Yun. Yun, tatap mo yun para lumabas yung mga objects. Okay. So, ang gagamitin mo ay dito sa screen, yung naka-inclined na line. Yan. Yung pang-apat. Yun. Hindi kasi nakikita na natatap eh. Wala pala akong ganun. Ayan. So, makikita mo sa screen, dun sa dun sa upper right, mayroong kulay blue din na yung icon. Yan. So, ibig sabihin, naka-activate na magpa-plot ka ng line. So, sa pagpa-plot mo ng line, mag-tap and hold and drag. Yan, oh. Ganun lang siya. Okay. Yan. Tapos, pag binitaw mo na siya, magiging tatlong dots, yung parang may white, ano. Tapos, makikita mo sa screen, mayroong pencil, yan, notes, and then delete icon. Yan. So, sa pencil, pag tinap mo yung pencil, yon, makikita mo yung properties nung line na yon, no? Yung trend line na yon. So, siya ay naka-ray right, kaya nakikita mo kanina na dire-diretso siya. Kasi kung wala ito, ray right, tapos sinave mo, yun. Kung saan mo siya tinapos, binitawan, hanggang dun lang siya. So, para mag-extend siya to the right, kasi yung oras nga parating pa, i-ray-right mo siya. Then, makikita mo may oras, no? Yan. Yung point 1, point 2, yan, may oras siya. So, ngayon ay December 11, gusto mo na mag-plot sa 10 o'clock. 10:00. Yun. Kasi New York session. So, London pala to. 10:15 sa New York. Yan, 15. Okay. So, yun. Okay lang yung isa, 17. So, para makita mo, then save. Ayun, dun pa pala siya. Yun. So, wala pa talagang candle na nabubuo. Kasi nandun, kung makikita niyo siya, no, yung katapat niya, hindi pa nabubuo yung candle.
Ayan. But pwede mo na siyang i-prepare na nandun. Yan. Ngayon, kung in the past, halimbawa, yung London session. So, kung London session ang ipa-plot mo, gawin mo tong 10. Yun. Tatapat siya dun sa candle kanina. Ayun, dun pala katapat. So, i-click and drag mo siya. So, makikita mo sa upper left, no? May zoom in version, yung mga candles, tsaka yung dulo ng iyong line. Yun, tatapat siya doon. Tapos, automatic naman, i-absorb siya nung tip ng candle. Ayan. Then, edit mo uli. Ayan. 9:30. So, mali. Adjust tayo. 0. Ayan. Pwede rin mo i-type, no? Pwede mo rin i-type. Okay, save. No, doon pala tayo sa red candle. Dapat naglagay. Zoom in tayo. Tap uli. Click. Ano, tap and drag dapat doon sa red. Iyon. Pag tinapat mo yan, hihigupin niya yan eh. Okay. Pag nahigop na, so tama na yun. Yun yung kaninang London. Yun. Pagpaparehohin na natin ngayon, yung price. So double click para ma-highlight, then copy, double click uli, doon sa isa naman, paste para maging straight line. Ayan. So yan yung kaninang ah, top of the range. So yung bottom of the range, so ulitin mo uli. So tap mo yung area ng chart, then tap mo yung triangle, circle, rectangle na yon, yung magkakapatong. Tapos ulitin mo uli. Tap mo yung line, trend line. Then ngayon, dahil alam mo na yung candle, doon mo na i-click and drag. Tapos edit mo na lang. Yan. So nagsimula rin siya sa 10, di ba? Ayan, 10. Ito na lang ang babaguhin mo, yung price. Copy, pagparehohin mo para maging ano siya, straight line. Yun. So yun yung kanina. Ano, yun yung kanina. Mamaya, dahil wala pang 1500, wala pang 9 o'clock, uulitin mo yan uli. Mamaya, pag, pagpatak ng 9:30, yun, pwede ka na mag-plot ng opening range. Yan. So kung kanina nung London session, after 30 minutes, na-plot mo na siya, ang sunod mong gagawin, bababa ka ng 5-minute time frame. Yun. So nandun siya, ng 5 minute. Yan. Ang nangyari, 5 minute, nasa na yung, yun. Ang hindi rin nakita pala dito, yung saan nag-terminate yung first 30 minutes. Okay. So para makita mo yon, mag-a-add ulit tayo ng isa pang object. Yun uli. Yung triangle, circle, na magkakapatong. Rectangle naman. Ngayon, kung wala yung rectangle dyan sa mga pamimilian na favorite objects, pwede mong itap itong plus. Yun. So, any object na kailangan mo, hanapin mo lang dyan. Tapos, i-add mo siya by tapping it. Yun. In-add natin yung rectangle. So, yung rectangle, i-draw natin somewhere here. Yan. So, ganun uli. I-edit mo siya. Dapat magsimula siya sa 10. Mhm. Mahirap pagka, ano phone, no? Tsatsagain mo talaga. Tapos, magtatapos siya sa 10:30. Yun. Okay. Tapos, save. Ngayon, kokopyahin mo yung top of the range price. Tapos, balik ka sa top mo yung rectangle, edit, siya yung ilalagay mo dun sa top na price. Yan. Save. Tapos, tap mo yung bottom ng range, edit, kunin mo yung price niya, uh, balik, tap uli yung rectangle na bago. Tapos ilagay mo naman siya sa baba. Yun, bottom of the range. Ayun. So yun yung para makita mo yung box or yung range, yung opening range.
session. First 30 minutes. No, yan yung first 30 minutes. Ayan. So kanina, kung nag-trade ka nung London session, pwedeng na fake out ka dito. Doon sa green candle na yon after nung rectangle na gray. Kasi nag-break siya eh. So nung mag-break siya, malamang nag-buy ka. Tapos kung susundin mo yung rule ng opening range breakout strategy, yung ating robot EA, ang exit mo dyan mataas. Kasi yung sinasabi niya, at least kung gaano ang haba nung length, gaano ang haba nung or distance nung range, yun din ang iyong TP. Minimum yun, no? Minimum yun. So malamang ang iyong TP dito ay nandyan kanina, no? Malamang nandyan yan kasi yan yung pinakahalos doble. Yun. At hindi mo na-meet. In fact, na-SL ka pa dahil kung nag-open ka doon ng buy sa red candle na yon after nung green ng breakout, bumalik siya doon sa bottom ng range. At by the rule, dahil na ito ang SL mo, yung bottom ng range, yan ang SL mo, na hit ang SL. Ayun. So doon nga pwedeng pumasok yung idea ni Sir Jimmy na i-hedge ko na lang kasi na fake out ako eh. So nag-hedge ako. So may buy ako doon, iniwan ko lang yung isang yung buy na yon na nag-sell muna ako. No, nag-sell muna ako hanggang sa mag-reverse na uli. Ayan. Kaya lang ang tanong nga, hanggang kailan mo i-keep yung buy mo, yung buy order mo na yon. Kasi lumalaki yan eh. Mahaba yung range na yan. Ilang pips yan? 60 to 17 to 12, 50 pips. No, $5. Ayun. So yun ang decision making na kailangan mong gawin. Although kung kinip mo naman nga siya, kumita ka pa. Bumalik pataas eh. Ayan, bumalik naman siya pataas. Yan. Ganyan si gold. Ah, ah, at after niyang ma-hit yung SL, yung TP nung unang buy, nag-reverse na uli siya. Yan. So kung kanina ka lang nag-trade nung London session, yan ang iyong reference ng pagtitrade until mamaya na magsimula ang New York session. Yun. Ganun ang gamit nung opening range breakout at ganun siya ginagawa dito sa MT5 na phone natin. Similar approach sa tablet, no? Pag tablet ang ginamit nyo, ganyan din. Iniisa-isa, tsatsagain nyo, no? Tsatsagain nyo. Okay? May questions po ba? Recorded naman tong session, so i-send ko na lang yung link ng recording para ma-review ninyo. Yan. So again, yung ginamit natin na approach dito is yung kapareho nung tinetest natin na robot trader. 30 minutes lang kasi siya. 30 minutes. But kung gusto mong gawing 1 hour, yun. Kung ito ay ginawa mong 1 hour, naiwasan mo sana yung fake out. So kung ginawa mo siyang 1 hour, yung box, no? Yun. At ang range mo ay mas mahaba. Ito yun. Dito yung simula. Abot pa to eh. Yan. La, kinuha yung ano. La, yan yung magiging potential range mo. Yan. So hindi ka na fake out doon sa baba kasi hindi naman ganun ka yan, yung basa mo dun sa candle, hindi siya, no? Yun. Kung 1 hour ang naging duration mo nung box,
Yun. Na-fake out ka kasi nung 30 minutes lang eh. Ayan. So, dahil nag-reverse siya, yun. Dito, nung ma-breakout dito sa taas, itong green candle na to, no? Yan, yung green candle na yan. Nag-buy ka sa taas. At hindi ka rin na TP kung yung rules ang sinundan mo, no? Hindi ka rin na TP kasi ang lapad ng range. Malamang dito yung ano mo din. Yan. Tama ba? Estimate lang to, ha? Yan. So, hindi rin umabot. Kung yung rules ng robot ang ating gagamitin. Yan. So, it goes mali. Na kailangan talagang ma-practice, no? Practicein yung orb strategy, yung opening range breakout strategy. Yan. And yun, yung inaral natin kanina, hedging. Baka pwede ring i-apply yung hedging. Talagang matrabaho lang pagka ah, manual, no? Tsaka minsan nakiklik mo na drag mo nawawala sa position. Although pero pwede naman yata i-lock eh. May option yata dito na i-lock. Saan nga ba 'yon? May nakita ko dating lock eh. Wala pala dito. Yun. Para hindi dito ba sa settings, lock objects. Wala din. Wala. Yan. May questions ba so far? O nagawa na nito nung iba sa kanilang mga phones? Yan. Yun. So, ang suggestion ko nga, kung may desktop naman kayo, laptop, doon nyo gawin sa demo account sa laptop nyo o desktop. Kaya lang, kailangan buhay siya, may internet para mag-register dito sa phone nyo yung demo entry niya. Yun, yung demo entry. Then, saka kayo mag-decide kung susundin nyo yung entry na yon o hindi. Ayun. Actually, ganun ang ginagawa ko. No? Para magti-trade ako kung tiwala ako dun sa naging entry ng robot. Yan. Kasi yung robot naman na yun is okay naman. Meron lang tayong mga ibang ina-add na rules like yung maganda, nag-retest muna. Yan, yun yung isa. Ibig sabihin, nag-breakout, huwag ka muna mag-buy. Breakout sa top ng range, huwag ka muna mag-buy. Hintayin mo muna bumalik sa top ng range at mag-reverse uli dun sa direction ng buy. Pag nag-reverse na uli dun sa direction ng buy with a bullish candle, bullish engulfing as much possible, saka ka mag-issue ng buy. Yun, para maiwasan nga yung fake out. Yan. May mga ganun ba? Yan, tingnan natin dito. Ano bang oras to? Ito, maganda to eh. Kaya lang may news kasi nito eh. Time na to. December, ano oras to? 2:45. Oo. December 11 na to. Kanina pala, 2:45. Umaga to, kanina umaga. December 11, 1. Doon natin nga ilagay. Ayun. Okay. So, kung nung kaninang umaga, yan. So, ang box natin dito ay most likely ito. Tingnan natin.
Yun lang talaga, ang daming pinipindot. 2. So, 1 hour box, no? 1 hour box. Hmm. Ayun, no? Dito. Yan. So, nung mag-break siya, ito yung break cage niya. Yan. Wala akong nilagay na line, pero siguro kita nyo na naman, no? Pataw na lang to ng kulay. Ay, dali. Okay muna pala bago save. Ayan. Kung lalagyan natin ng line, top of range line, yan, gawa tayo. I-attach natin dito. Yan. Yan yung top of range. Yun. So, nung mag-break yun, doon, yan. Iintayin mo na mag-retest. Actually, dito nag-retest eh. Dito na nag-retest. Yan. Dito. Tapos, hindi rin tumuloy. Yan. Oh, nag-fail din yung rules natin, no? Nag-fail din yung rules. Yan. Okay, kaya ako talaga pag si gold ang tinitrade ko, hindi ako masyadong malalaki na hindi masyadong malalaking range. Talagang pag may kinita na, kukunin ko na. Yan. Pero tansyado lang. Yan. Tansyahan lang. Okay? Yan. So, kung i-apply kasi talaga yung opening range, ang TP mo ay kung ano ang kung ano ang range nung or lapad nung opening range. So, ito yung opening range kanina, 1 hour, no? Kaninang umaga. Ang iyong TP is somewhere here, which is na-hit naman, no? Na-hit siya. Yan, kung pinabayaan mo siya. Dito ka nag-open, no? Dito ka nag-open. After nito, yan, nag-open ka dyan. Na-hit din para dito, no? Almost na-hit. Depende sa spread. Pero dito talaga, na-hit siya. Yan. So, that is kung 1 hour. Kung 30 minutes ang ginamit mo, 30 minutes naman, dito pa lang yung opening range mo. Yan. Tapos, dito yung breakage, dito yung breakage. After nyan, nag, ah, nag-buy ka, ang TP mo, mabilis, malapit lang. Kasi maliit lang yung range mo eh. Ito lang yung opening range mo, di ba? Ito. Yan o. No, na-TP ka na dito. Yan. Okay. So, minsan okay ang 30, minsan okay ang 1 hour. Yan. Basta ang mahalaga, you follow the rules, no? You follow your rules kasi yun ang magbibigay sa ng consistency. And of course, you can add naman, you can add more depende sa mga natututunan natin. Yan. But that is how the opening range breakout strategy is used sa MetaTrader 5. Yan. Marami lang tap, 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 tsaka edit. Okay, may questions po ba? So far, meron yata. Teka. Hindi naman Sir Dio. Pwede mo rin tong gawin sa MT4. Mas mas ano lang, impressive lang ang MT5. Ayun. Pwede naman po sa MT4 to. Yan. Kasi sa MT4,
Ayan, wala ka nung ano, ang tawag doon, sliding. Yan o, wala yung sliding. Tapos, yan, pag tap mo, yun lang triangle, ganun din. Add ka ng line, yan, ganun din. Okay? Dito nga lang, hindi katulad sa MT5, wala yung ano, pencil icon, wala yon. So dito, para ma-activate mo yung pag-edit sa kanya, tap and hold. Yan. Tapos, kailangan lumabas sa taas yung pencil and delete icon. Yan. So, pencil para ma-edit mo siya. Tapos, pag na-edit mo na, done. Yun. Yun na yun. Ito na yung line mo. Yun. Sa MT5 kasi, ang ganda, di ba? Pagka highlight mo siya, yun, lumalabas yung icon na pencil. Yun. Mabilis, mapapabilis. Ang hirap na nga mag-plot sa MT5 ay mas challenging sa MT4, sir. Mas challenging sa MT4. But pwede mo lang gamitin. Ang concept naman ay applicable kasi ang kinukuha mo nga ay range ng prices. Opening range ng prices. Yung imprint ng ah, pair. Yan. So ito, for example, Euro USD dito eh. So, pwede mo rin gamitin dito ang orb. No? Basta i-plot mo lang yung sa session, Asia. Dahil ito ay Forex, ang Asia ay sa 00 mag-start. Yan. So, kung i-edit natin to at 11, December 11, yan, 0, 0. Yun ang start ng Asia session. Okay. Yan. Done. Ayun, dun siya. Nasa-zoom in din naman. Yan. So, yun ang 00 niya. Ito ang kanyang first 30 minutes na candle. Saan ba ito? Yan. Ganun pa rin. Makikita mo yung zoom in sa kabila. Yan. Kaya lang, yun nga. Tap and hold. Yan. Pencil. Okay na pala to. Yung copy, ganun pa rin. Paste. Yan. Then, ay, kulay. Yan. Tap and hold. Then, kulay. Gawin natin orange. Then, yun. Ang kaibahan din lang ng MT5 sa color. Ano? Kung kayo ay RGB, ano? Yan, pwede mong palitan. Dun sa desired na shade ng color mo talaga na gusto. Ayan. Si MT4, predefined, no? Predefined yung kanyang color scheme. Hindi ka makakapamili ng ibang color. Yan lang. Kung ano yung naka-display. Ayan. So pagka marami ka ng lines and all objects, limited ang iyong color combination. Ayan. So kung kanina nag-trade ka kay Euro USD, kumita ka nung mag-breakout siya. So lipat natin sa M5. Yan, dito yun, oh. Asia. Yan. So, nung mag-breakout siya dito. Yan. Nung mag-breakout siya dyan, nag-buy ka. Then, ang opening range ay ganito kahaba. Ito yata yun, ah. Ah, sorry. Nasa na yun? Lah, yun. So, yan yung opening range. Malapad, no? So, kung ginamit mo yung orb, malamang hindi ka naka-TP. Ah, unless bumalik siya kanina. Ayun, dun pa. No? Hindi man inabot yung SL eh. Yung sa baba. Ayun. So ngayon pa lang siya naka-TP. Maghapon na yung order mo, no? Kung sinunod mo yung rules talaga ng orb. Yan, dito ka nag-entry, ito ang iyong range, yung lapad, no? Yan. Yan yung kalapad yan. Sa 30 minute ha, 30 minute.
Yan. So, most likely, ang iyong doon, tinamaan na ba? Ayun, tama. Ngayon-ngayon lang. Ngayon-ngayon lang tinamaan. Yan. Pero tinamaan naman. Yan. Maghapon na yung entry mo. Isang entry. Yan. It works kahit hindi gold, no? Because it's a strategy. Pwede rin yan sa stock, sa S&P, yung mga indices. Yan. Okay? Matrabaho lang pag mobile app ang gamit. Kaya maganda na may desktop din tayo. Kasi sa desktop, pwede na siya na mismo, nakabuo na tayo ng code na siya na ang nagpa-plot. Ina-analyze na lang natin. Ayun. Yun ang benefit nun. May questions pa po ba? Ayun. Nasa chat box po yung original article nung ating robot trader na opening range breakout strategy. Ayun. Basahin po natin. I-test natin. Kasi ang kagandahan talaga, yung sinasabi natin, yung mga robots, tinitrain ka niyan para doon sa strategy. Kasi yun ang ginagawa niya. Yan, like yung kuting, yung saucer sa hub. Yung mga robots na yon, yung Musar. Yan. Programmed ano na siya, following the rules nung strategy. Kaya hindi ka maliligaw. Yun. Basta ma-install mo siya, mag-run siya, allow trading sa demo account, ma-feel mo yung trading itself. Para kung magti-trade ka manually, ah alam mo na rin na mabasahin. Like for example, itong nasa MetaTrader 4 ko. Ayan o. So, nandito, yung nakaplot yung mga indicators na ginagamit ni Kuteng. Ayan. Although hindi ko although ang ginagamit ko ay yung orb, ano, pwede kong i-tandem. Yun. Kumbaga, sabay na pwede kong gamitin. Nag-break si, ayan, nag-break si Orb. O yung price, nag-break kay Orb. Ayun, tamang-tama. Ah, extend ba to? Ray. Yan. Yan. Tamang-tama. Si upper band ay pointing up. Si RSI ay above middle line. Tapos si MACD, yun o, yung above, ano siya, ng signal. Yung red kasi na yan, yung red line niya ng signal. Yung MACD ay yung mga horizontal bars. Ay, sorry, yung mga vertical bars or ano tawag nga nila doon? Ayan. So, na-meet yung requirement ni Kuteng. Kaya, buy talaga yan. So, dalawa yung nagsabi. Yung orb strategy at saka yung Kuteng na strategy. Ayan. Tapos, kung ang exit criteria mo naman ay si Kuteng, once na bumalik na, ayun o, nag-reverse na eh. Yan, exit ka na. Yun. So, kung gusto mo ring i-apply si Kuteng dito sa MT5, yun, kailangan mo lang i-add yung mga indicators. Ito yun eh. Tawag dito. Yung unang icon after nung sa taas, hindi pala unang icon. Kasi yung unang icon ay yung tatlong lines, no? Horizontal lines. Yung sunod, yun ang indicators. I-add mo lang yung Bollinger Band. Yan. 12 period yata yan. Yan, 2. Yes, okay. Kapal. I-edit mo na lang. So, yun yung Bollinger Band. Tapos i-add mo yung um, RSI. Nasaan ba yun?
relative strength index, yun, 7 period sa close, yan, yun. Tapos para magkaroon siya ng moving average, tap mo uli yung indicators. Dito ka ngayon mag-a-add sa indicator window 1. Doon mo siya ila-add. Isang moving average, tapos ang period ay 50. Then, simple method, apply to. Ito yung technique. Apply to first indicator data. Tapos palitan mo ng kulay. Siyempre, hindi na red. Ay, red. Yan, pwedeng red. Manipis lang. Yun. No? So, ganun siya. Tapos yung MACD, no? Another tap dun sa indicators. Main chart, yon. Main chart pag mag-a-add ng bagong indicator. Pag magdadagdag ng overlay indicator dun sa mga may indicator na, yun naman ang F plus ang yung tapat ng window na yun, yun ang i-addan mo. MACD, ayun, 12. Default lang yan. Tapos, save. Yun. Then, yun na yun. O yan, na-input mo na si Kuteng. Edit lang natin si Bollinger Band. Manipis. Kulay ganito. Okay. Save. Ayan, para hindi masyadong ano. Ayan. Tapos pwede mo nang i-apply. Ito, sa MT5 to, no? Sa MT5, nandyan na rin siya. Okay po? Ayan. Manual. Ima-manual mo lang. Okay. So, kung wala na pong katanungan, maraming salamat po sa pag-attend. Kung may mga iba pa tayong question na gustong masagot, yan, message nyo lang po. Ako, ano ba? Tapos, schedule natin ng kung kailan masasagot. Kung hindi kaya na simpleng mga sagutan sa GC. Yan. O, pwede nyo yung email ang itp.tikmail@gmail.com or yun nga, magpa-member tayo sa mga GC para updated tayo. Yan. Maraming salamat po.